Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM, at sa episode na to, subukan natin itong Lynk & Co 01 Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Ano, ready na ba kayo? Tara na! Ang makina nito ay 1.5-liter turbo gasoline engine plus electric motor. May combined output ito na 262 PS at may combined torque naman na 265 Nm. Ang transmission nito ay 7-speed wet dual clutch. Visit our website, rit-ridingintandem.com para sa mga articles, price list, at loan calculator para malaman mo ang down payment at monthly amortization ng sasakyan na gusto mo. Ang dami-dami ng mga crossovers ngayon, no? Iba-ibang brand, iba-ibang klase, pero pag tinignan mo kasi halos magkakamukha na rin sila ng design. Pero kung gusto mo ng unique, kumpleto sa tech, at komportable, napakaganda nito, ang Lynk & Co 01. Simulan na nga natin sa unahan. So, yung itsura kasi niya, no, pag unang tingin mo, wala talaga siyang kamukha. Kasi kung nakakita ka ng sasakyan, no, usually, di ba, ang ilaw niyan, syempre, yung ilaw, regular ilaw. Ito kasi yung placement ng ilaw, no, parang halos nandun na siya sa ibabaw sa hood. Tapos meron din tong headlights na nasa baba. So yung ilaw kasi na nasa ibabaw nito, yun yung tinatawag nilang ilaw na Aurora Borealis or the night lights. So yan yung kakaibang feature ng unahan ng Lynk & Co 01. Actually hindi lang 01 pero pati yung mga lahat ng Lynk & Co. Pero yung ilaw na yan, DRLs lang yan. So, ang totoong headlights nito, yung nasa baba. So, naka-projector LEDs yan at saka adaptive. So, ang nangyayari kasi, no, pag lumiliko ka sa gabi, sumusunod din yung ilaw kung saan mo kailangan. So, pag niliko mo pa-right, magra-right din yung ilaw mo. Pag binilisan mong mag-right, mabilis din magra-right yung ilaw mo. Galing, galing. At saka very useful, lalo na pagkapaliko-liko yung mga kalsada. Sa ibabaw nito, meron ding sensors dito sa banda dito. So, yan yung sensors naman para sa adaptive cruise control at saka mga iba pang mga driver aid functions. Meron ding parking sensors dun sa unahan. So dito sa sasakyan na to, no, ang medyo mas kakaiba dito compared sa mga ibang Lynk & Co models, no, meron tong mga blue na lines, may mga blue na accents. So yun yung ibig sabihin kasi nun, plug-in hybrid electric vehicle kasi to. So meron tong gas na motor at saka meron din tong electric na motor. Pag tinignan mo naman sa sides, no, usual naman yung proportions niya ng regular SUV. Pero ang naiiba dito, no, yung gulong nito napakalaki kaagad kasi 20-inch rims, yung stock rims. At ang size ng gulong 235, 45, 20. So, stylish yung dating dahil nga sa laki ng gulong. Plus, yung mga blue accents kasi sa unahan, meron din dito sa sides. So, meron siya dun sa mga ibabaw ng salamin at saka meron din sa rims. Meron din tong roof rails, power folding yung mga side mirrors at may camera din yan para sa 360 camera. At napansin ko pa dito, no, lahat ng pintuan na to may sensor para sa susi. So, smart lahat ng pinto. Pag nilagay mo sa loob yung kamay mo, magbubukas na siya ng kusa. Tapos pag pinindot mo yung parang sign ng Lynk & Co, no, maglalak na rin siya. Sa likod naman, ang daming detalye, no? Actually, pag tinignan mo sa malayo, parang wow, ang daming nangyayari dito, ah. So, simulan na natin sa ibabaw. Yung shark fin antenna nito, parang medyo kakaiba, no? Parang baligtad yung fin. Anyway, maganda naman siyang tignan. Meron din siyang spoiler na merong third brake light, defogger, wipers, parking sensors, camera para sa 360 camera, at dalawa yung tambucho kasi nga 'di ba meron tong gasolina engine tsaka meron din tong electric motor. So kaya meron siyang tambucho. Dipindot lang din yung tailgate. So pindot mo lang tapos bubukas na siya ng kusa. Pagbukas mo naman sa likod, maluwag yung space. Actually magagamit mo talaga to kasi ang dami pa niyang mga talian, meron pa siyang sabitan, tapos natatanggal din naman yung cargo cover. Sa right side makikita mo may subwoofer pa dyan, no, ng Infinity kasi Infinity yung sound system nito. Tapos sa left side naman meron siyang parang net na pwede mong lagyan ng mga maliliit na gamit para hindi siya kakalat-kalat dyan. Sa ilalim naman wala siyang spare tire pero ang dami mo pang malalagyan ng gamit doon. So pwede mong gawing cabinet na lang. Kung kailangan mo ng more space, 60-40 folding din yung second row seats. Sa second row seats naman, no, maganda yung space kasi kasya rin ako kahit 5'8 ako. Maluwag yung space ko sa tuhod tsaka sa ulo. Magkabila, meron tong sabitan, hawakan, ilaw, solid yung seat back packets nito, social. Sa center armrest naman, merong dalawang aircon vents, merong type A tsaka type C na USB. Ang upuan, merong mga
ISOFIX tethers, 3 yung seatbelt, tapos meron din siyang center armrest na merong 2 cup holders. At dito sa unahan, ang aking pinaka-paboritong spot, syempre kasi ako madalas mag-drive. Anyway, ang ganda kasi tingnan ng dashboard niya, no? All black, pag tinignan mo, merong mga blue na stitches, merong konting mga silver na accents, pero kasi yung mga black parts kasi, iba-iba rin ang texture, kaya kakaiba siya eh. So yung ibabaw niya parang may mga hexagonal na na scales, yung itsura niya. Sa bandang gitna merong parang mga lines naman, tapos sa ilalim naman parang black pero parang felt paper yung pakiramdam. Tapos may konting mga hard plastic din sa ilalim pero di mo naman nahahawakan yun eh. At saka nakakatuwa pa dito, yung mga materials at mga design na sinabi ko sa inyo sa dashboard, tuloy-tuloy yun hanggang dito sa sides, hanggang dun sa likod. Plus may ambient lighting pa to ha. Ang manibela, leather, meron siyang mga gray na stitches. Sa left, may controls para sa adaptive cruise control. Sa right side, controls para sa infotainment system. Ang instrument cluster, malaking screen. So, nilagay ko lang dun sa classic na itsura kasi may mga ibang pagpipilian na design na pwede mong gawin. Pero, medyo nalilito kasi ko eh. No? So, mas gusto ko tong classic. So, nandito sa left side, speedometer. Tapos, sa right side, pwede mong iba-ibahin yung mga information. So, kagaya nito, temperature. At yung gitna naman, no, yan yung sasakyan. Tapos, may kita mo dyan yung pag nag-adaptive cruise control ka, yung mga ibang sasakyan, may kita mo dyan. Ang instrument cluster, 12.3 inches ang size, di ba? Ang laki. Pero mas malaki pa yung infotainment system kasi 12.8 inches to. Meron ding Android Auto at saka Apple CarPlay na wireless at 10 speaker na Infinity sound system ang nandito, kaya napakagandang makinig ng music dito. Parang hiwa-hiwala yung music, ang ganda. Makikita mo rin sa infotainment system yung temperature. So, nasa bandang baba yun. So, kung gusto mo mag-change ng temperature, nandito lang sa baba, madaling mahanap. Plus, meron din tong physical na rotary knob. So, dito magkabila sa baba ng screen, no, sa left side and right side, pipihitin mo lang. Pero kung gusto mo nang isahan na lang yung temperature, pindutin mo lang na magsisync na yung aircon mo. Sa gitna, meron siyang wireless charging. Ang dami ring pindutan dito. Meron yung sa aircon, meron yung drive modes, meron yung electronic parking brakes, yung hazard button, may auto hold function din. Lahat nandito, plus yung shifter na one touch eh. Kada lipat, one touch. So meron siyang reverse, neutral, park, drive, at saka yung B. Sa drive modes naman, meron siyang pure, meron siyang hybrid, at saka meron din siyang sport mode. So sa sport mode, syempre gagamitin niya lahat ng power, kagaya niya, no? Hindi pa tayo maandar pero nag-on na yung engine. So lahat ng power para matulin ka. Pero pag hybrid naman, yan naman yung gagamitin mo sa city pero may power pa rin. So gagana parehong source ng power, electric and gas. Meron din dito yung pure. So yung pure naman, no, electric lang yung gagamitin. So matipid ka talaga sa gas kasi hindi niya gagamitin. Kuryente lang yung gagamitin niya. Sa bandang baba, meron din dito, no, yung volume control tsaka play pause ng infotainment system. Parang hindi na malayo yung pipindutin mo, nandito lang sa tabi. May 2 cup holders, leather yung center armrest, at sa loob merong power supply, Type-C at saka Type-A na USB. Ang mga upuan nito, cloth. So, mas malamig to pagka mainit yung araw. At saka maganda rin yung bolstering, no? Kasi kahit matulin ako dito kanina, nasalong-salo ko, so hindi ako tumitilapon. At saka, sa totoo lang kasi pag dito sa Pilipinas, mas maganda talaga yung ganitong mga cloth na upuan. Kasi yun nga pagka mainit, di ba? Ramdam na ramdam yung init. Pero minsan, pag sobrang init talaga, no? Ramdam na ramdam mo pa rin pagka hindi ka naka-Ceramax Nano Ceramic Film. So yan, kung gusto nyong hindi na maramdaman yung init ng araw, lalo na ngayon magsa-summer, magpalagay lang kayo Ceramax Nano Ceramic Film. Details nandito sa baba. So sa labas talaga yung sasakyan na to, no, kakaiba, unique. Yun yung selling point niya talaga para sa akin, unique, naiiba ka sa kalsada. Tapos pagpasok mo sa loob, premium yung feel, pero premium din kaya yung feeling i-drive. So tara, ikot natin. Una mo mafe-feel dito, no? Wala. Hindi mo nararamdaman yung makina na umaandar. Kasi hindi nga pala talaga siya umaandar. Ngayon pala kuryente lang ang gumagana. Ang gamit ko na mode ngayon, yung hybrid. Gumagamit siya ng kuryente, tsaka gumagamit din siya ng gas. So habang ginagamit mo yung gas, in case lang na hindi ka nakapag-charge, aandar pa rin siya kasi nga may gasolina. Pero kung kunwari nag-charge ka, ang maximum range nito ng pure electric lang, 69 kilometers. So kung 34.5 kilometers yung papunta mo ng opisina at 34.5 kilometers yung pabalik mo ng bahay, edi hindi mo na magagamit yung gasolina mo. Charge ka na lang ng charge sa bahay. So para ka nang naka-EV na mas mura ang kuryente at mas matipid din gumastos ng kuryente. Lalo na pagka traffic lang naman yung biyahe mo, no? Mas maganda kasi talaga yung kuryente kasi naka-off siya pag hindi ka umaandar. Mag-o-on lang siya
pag-aandar ka na. Unlike sa internal combustion engine na naka-on lang siya kahit naka-idle ka, unless meron kang auto engine start-stop system na hindi naman lahat ng sasakyan meron nun. Tsaka minsan kasi naririnig mo kasi yung transition na nag-o-on tsaka nag-o-off eh. So yun, mas maganda talaga pag pure electric. Pero yun nga, pwede mo ditong gawin yun, yung pure electric, or pwedeng hybrid, or pwede mong gamitin dalawang sabay para makakuha mo yung maximum performance. Yung steering nito malambot, pero hindi sobrang lambot. Malambot sa gitna. Sabihin na natin 1 to 10, 10 yung sobrang tigas, 5 yung gitna, so nasa mga 4.8 siya, ganun. So sobrang konting lambot dun sa normal, pero yung feel mo kasi no, yung konting pihit mo yan no, mararamdaman mo kaagad yung katawan na nag-shift na ng direction, konting pihit mo pa lang. Tapos yung suspension pa nito, comfortable, pero meron siyang konting firmness kang mararamdaman. Pero kasi pagka nag-turn ka ng high speed turns, hindi naman high speed turn, no, medium speed turns, para siyang kotse. Sobrang nimble niya, sumusunod ka agad, tas yung body roll, hindi masyadong ma-body roll. Kaya ang sarap niyang ihataw. Pero yun yung kinaganda dito, no? Meron kasing mga sasakyan na masarap ihataw, kaso pag din-drive mo ng comfortable, yung pogi driving lang, ganyan, takbong pogi. Pero pag tinakbong pogi mo, yung mga ibang sasakyan, di ba parang hindi siya bagay, kumbaga parang may makadyot, ganyan. Ito kasi, suwabing-suwabe lang ito, hindi mo nga nararamdaman kung kailan yung electric, kung kailan yung gas. Basta swabe lang, ang tahimik. Maganda yung insulation, hindi pumapasok yung ingay sa labas. Napakaganda rin ng pedal response nito, lalo na sa throttle, kasi konting diin mo, sumusunod talaga yung sasakyan, talagang bumibilis, no? Hindi rin siya kapo sa power. Yung power nito, malakas para dito sa size ng sasakyan. O nga pala, yung gasoline engine kasi nito, no, naka-turbo pa. 1.5 turbo plus hybrid. Kaya kumbaga may tulin tayong turbo plus yung kuryente pa. Tulin talaga. Ito malala yung kalsada dito kasi graba na yung kalsada dito eh. Pero okay pa rin no, yung under natin. Parang nawala na yung semento, graba na lang yung natira sa kalsada dito. Ang transmission din ito, 7-speed wet DCT, pero hindi mo talaga nararamdaman eh. Walang jerkiness kahit yung low speed, walang jerk. Yun yung problema sa DCT eh. Minsan may konting jerk, minsan yung alam mo yun, yung okay lang naman kasi konting-konti, pero ito talaga wala eh. Low speed wala. Tapos yung advantage mo kasi ng DCT na tuloy-tuloy yung acceleration yan, kunwari ganito, tuloy-tuloy talaga, tuloy-tuloy. Yung shifting parang wala na, tuloy-tuloy. Tulin. Pag dinadrive mo tong kotse na to, no, mararamdaman mo talaga dito na not all things are created equal. Naks English yun ha. Sabihin mo ng kahit kunwari Japanese cars, 'di ba? Parang may Japanese cars na okay naman, may Japanese cars na mas mahal, kaso mas maganda, ganun. So pag Chinese cars kasi, no, meron din parang okay naman. Pero ito kasi, ito yung premium level Chinese car. So yun. Yung pakiramdam mo talaga dito, hindi regular car yung feeling, premium car yung feeling. Yun nga lang, may konting premium din sa price. Ang swabe o ano yun ha? Rumble strips yun ha? Swabe. Ano nga ba sinasabi ko? Ang feeling kasi sa pagmamaneho nito, hindi siya regular car. Parang premium car talaga siya. Sa feel ng steering, sa acceleration, yung feel mo sa cornering. Not all things nga are created equal. So ito yung premium Chinese car. Yan. Sa tech naman, meron din tong mga adaptive cruise control nga. Swabe rin yung adaptive cruise control. Pero ang pinakamaganda no, yung Android Auto, kasi pagpasok ko yung automatic na ba. May mga ibang kotse na yung ang hirap i-set up. Ito madali. Medyo napapabilis lang ako ng drive ng konti. So yun, hindi ko pala nasama no, kasi pagka kasi yung accelerator nito, no, medyo na trigger happy ka sa accelerator, hindi mo na mamalayan, ang bilis mo na pala. Kaya yun, parang no, relax lang ako pero nawawala na yung mga sasakyan sa side mirror tsaka rear view mirror. Saya. Ang presyo ng Lynk & Co 01 PHEV ay 2,138,000 pesos. Ito naman ang safety and security features. Maraming salamat po sa Lynk & Co Philippines sa pagpapahiram nila sa amin ng sasakyan.
Dito na tayo sa segment na The Good and the Bad. So, sa good and bad, no? Ang bad na una kong nakita dito, syempre, ano kasi, kumbaga parang nga si Spider-Man, with great power comes great responsibility. Dito kasi with great power, tech, comfort, luxuriousness, and lahat na. Syempre, yung price nito, medyo may premium din. Ang suspension din ito, no, medyo may konting firmness, pero very comfortable pa rin. May konting firmness lang. Yun nga yung in exchange dun sa cornering, ano mo yung cornering prowess niya. Kasi syempre, kung malambot yung suspension, edi body roll ka naman. So, ang good naman dito, unang-una, dahil nga hybrid siya, matipid sa gas. Pangalawa, dahil nga plug-in hybrid siya, hindi siya ordinaryong hybrid, plug-in. So, pwede mong i-charge. At yun nga, kung pasok naman dun sa 69 kilometers yung range ng araw-araw na pinupuntahan mo opisina mo, para ka na rin bumili ng EV kasi hindi mo na gagamitin yung gasolina mo, kuryente na lang, charge ka na lang. Yung interior din nito, grabe, sobrang premium ng interior nito. Kailangan kasi makita mo talaga in person, no? I-feel mo, hawakan mo, ganyan, i-feel mo ganyan, premium talaga yung interior. Hindi ka rin kakapusin sa power kasi napakatulin. Yung ginamit ko palang mode kanina habang nagdadrive, hybrid lang pero yung power mode nito mas matulin pa. Pero sa akin kasi okay na yung hybrid mode kasi matulin na. Tapos ito yung isang advantage niya sa cornering, diba? Hindi siya masyadong mabody roll. Ang ganda sa cornering. Crossover pero cornering na yung parang kotse. Pero syempre meron pa rin konting pinagbago pero mas malapit na siya sa kotse. Yung Android Auto din, Apple CarPlay, wireless. Tapos ang dami mong options dito, no? Kumbaga kung mahilig kang magkakalikot, no? Marami kang kakaliputin dito sa infotainment system. Dito rin sa instrument cluster. Yung design niya lang kung ayaw mo, pwede mong palitan Okay din yung space para sa tao, tsaka para sa cargo. So, naghahanap ka ng sasakyan na unique, na matipid, na powerful, na puno ng tech, na komportable, pero na medyo sporty siyang i-corner. Talagang kailangan ko i-highlight yun kasi yun yung favorite ko dito sa kotse nito, no? Yung cornering at saka yung steering, cornering, gusto ko talaga to. Ito yung sapat sa akin. Kung gusto mo yun, punta ka na lang sa pinakamalapit na link ko sa inyo, tapos mag-test drive ka para maramdaman mo talaga. Pero masasabi ko lang, pag na-test drive mo to, naku, mga ngani bang yung cheque. Ilabas na ang ballpen. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Next video na. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem. RIT, riding